i-share o aralin ang patungkol sa Book of Acts. Kapag sinabing Book of Acts, ito po ay mga gawa na ito po ay mga gawa ng banal na espiritu. Ako po naniniwala na in the last days, ito po sinasabi ngayon, na sa huling panahon, sabi nga sa Book of Joel, hindi kay Pastor Joel, no? Book of Joel, kahit na doon sa Book of Acts na sinasabi na pagdating ng panahon, ibubuhos niya ang kaniyang espiritu sa mga babae, sa mga lalaki, sa atin lahat. So, ibig sabihin, ito na yung time na panahon na talagang pag-uusapan natin palagi ang banal na espiritu kasi siya yung palaging kumikilos, siya yung nangungusap sa bawat mga anak ng Diyos. Ito pong Book of Acts ay medyo mahirap po talaga kasi talaga pinag-pray ko ito sa Panginoon, pinag-fast ko kahit paano na may bigay sa akin yung kaunawaan kasi nga for the first time natatangkain ko na i-share itong Book of Acts sa gawa ng mga apostol. So kapag Book of Acts, itong Book of Acts, tatanungin ko muna kayo, sino po ba ang sumulat ng Book of Acts? Sigurado po kayo? Amen. Hindi po si Apostol Pablo. Si Lucas. Si Dr. Luke ang sumulat nito. Kasi researcher po yan si Luke. Hindi ko alam kung best friend yan sila. Hindi ko alam kung sino ang nag-share kay Lucas o si Apostol Pablo ba o si Apostol Pablo ay nasiran na rin si Lucas. So siya po ang sumulat dito at mayroon pong witness sa pagsulat niya dito. Kasi kung titingnan po natin dito sa 1, sabi niya dito, ang unang kasaysayan na ginawa ko, hindi po ibig sabihin nagsalita siya ng ko, ay ipinagmamalaki niya yung sarili. Depende kasi yan sa paggamit, no? Paggamit kasi siya yung sumulat ng kasaysayan. The history o Book of Acts ay ginamit po si Lucas para isulat niya doon kay Teofilo. At tungkol sa lahat ng pinasimulan, ginawa ni Hesus Kristo. So patungkol pa rin kay Jesus Christ ang kanyang sulat, pinapatungkulan ang Panginoon dito sa kanyang sulat. So ang ating po talagang topic ngayon, ating pag-uusapan ay dito po sa Acts 1:8. Buti muna natin buksan bago ko magpapatuloy. Sa Gawa chapter 1, verse 8. Good thing open. Hallelujah. Yan, sabi niya dito sa 8. Hinahinayin ko lang to kasi medyo talaga itong teaching na to. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So tingnan po natin dito yung sinasabi ng Panginoon. Itong time po na to, kung titingnan po natin, summarize po muna natin kung bakit ito sinabi ng Panginoong Hesus. Itong time na ito, hindi pa po umakyat si Jesus sa langit. Doon pa po siya, kasama niya ang 12 disciple. Sino po ba yung 12 disciple na kasama niya, na nakumpleto na? Sabi sa 13, tuloy po natin sa 13, Brad. Salamat. 13, ito po yung para maintindihan natin kung sino yung mga kausap niya dito. Hindi po tayo ha. Ang kausap niya, sabi dito, ang kausap niya ay sina Pedro, si John, Santiago, at Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago, anak ni Alfeo, at si Simon Masikap. Ngayon ko lang nakita ba? Masikap pala apelyido niya. Kaya alam ko lang, di ba, Simon, si Masikap pala, sa Simon Masikap. Doon napakasikap niya. At ni Judas na anak ni Santiago. Pinalitan na po si Judas Iscariot dito. Andyan na po yung anak ni Santiago. Yan, si Masikap. Ang galing naman. Si Masikap Amen, no? So, yan po ang kanyang kausap ni Jesus nung hindi pa po siya umakyat doon sa langit. Kaya nung bago siya umakyat sa langit, mayroon po siyang mga bilin. Di ba? Kasi nga, nung after na siya na resurrected dito sa time na to, how many days po siya nanatili dito sa lupa? 40 days. Anong ginawa niya? Hindi siya nagliwaliw. Kundi, inubos na yung mga panahon na yung araw na yon na kung saan yung nagbibigay sa ng mga prueba
sa mga taong hindi naniniwala na siya ay nabuhay na maguli. Yung 40 days na yon, sinapat niya yon para yung mga taong nag-aalangan na nabuhay na maguli. Kasama nga si Tomas, hindi naniniwala eh. Di ba? Kaya nga siya yung, doubt, tawag sa kanya? Doubting Romans? Doubting Thomas. So siya yung nagda-doubt kung di niya mahawakan yung butas ng daliri, lalad, at saka yung tagiliran. So nagda-doubt talaga siya. Mismo siya. So sa 40 days na yon, pumunta siya sa Galilee, punta sa Judea, pupunta sa saang lugar. Yung time na yon, si Jesus po, isang mares lang po natin, incorruptible body na po siya. Hindi na po siya nagka-travel na sumasakay ng asno, kabayo, sabi pa sa surito, kabadyo. Hindi na siya nasakay. Kundi tumatagos na lang po siya kung saan siya gusto. Kaya nga nung pumunta siya sa kalagitnaan ng mga disciple, bigla siyang tumindig. O saan siya galing? Sarado po yung mga pinto. Kung babasahin po natin ng buod, sarado ang lahat ng mga bintana at pinto at sila lamay na natili doon sa loob. So, makita natin na si Jesus ay corruptible body na siya. Yung time na yon, kinausap niya ang mga disipulo na kanyang pinagbilinan ng kanyang nais. Kaya sabi niya doon sa 1:8, minsan pa, Brad, samantalahin ko na to dahil maybe ay ngayon na lang, next week, makawin na ako, praise the Lord. Sabi niya, sa 1:8 pala, 1:8, sorry, 18. 1:8. Ulitin natin para mas malinaw, no? Gusto ko lang nananahanin ito. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng banal. Ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus bago siya umakyat, tanggapin ninyo ang kapangyarihan. Kaya ang pag-uusapan natin dito, hindi po yung baptism of the Holy Spirit. Hindi po yung speaking in tongues ang pag-uusapan natin dito. Ang pag-uusapan natin dito, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mayroon na ba tayong banal na Espiritu? Amen. Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi yan yung bilin. Yan yung arrival na darating sa kanila. Na when it comes na yung pagdating, yung power, kung paano natin yan magamit sa panahon ngayon. Kasi hindi porket may banal na Espiritu ka, hindi mo alam paano mo gamitin. Di ba? Sabi lang tayo, Christian, na tinanggap ko ng Jesus, may Holy Spirit, pero yung power. Kaya sabi niya, dito sa 1:8, pagdating. So hindi pa po yan dumating. Pagdating pa lang, pag-arrive pa lang. Datapwat, but, saan? Pero, pagdating, tatanggapin doon sa kanila. Alam bakit? Bakit kailangan tanggapin? Kasi nga, hindi pa po talaga sila nangangaral ng time na yon. Kahit may banal na Espiritu ka, kung wala kang power, hindi mo ma-share ang sinasabi ni Jesus ng patungkol sa kanya. Tingnan mo yung last na sabi niya, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Magiging mga saksi ko. How to become a witness kung mismo ikaw, wala kang power? Diba? Kailangan natin ng power, mga kapatid. Hindi porket Christian tayo, kailangan natin ng kapangyarihan na ipinangako ng Panginoon. Kailan po yung dumating? Talon po tayo muna sa Book of Acts chapter 2, verse 4. Yan, lilinawin po muna natin. Chapter 2, verse 4. Sabi niya, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Diyos. Ngayon, balik po muna tayo sa 1 ng chapter 2. Simulan muna tayo sa chapter sa verse 1. At nang dumating ang araw ng Pentecostes. Diyan mo, look at the word. At nang dumating, yun yung inaantay nila na wala pa doon sa chapter 1. At nang dumating sa chapter 2 na. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes. Pag sinabing the day of Pentecostes, yun yung sa Bisaya, paglungsad, no? Pagdapo. Silang lahat ay nangagkatipon sa isang dako. Katulad dito, nangagkatipon. Dito tayo, nangagkatipon. Verse 2, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. So bigla siyang dumating. So hindi nga natin alam, mamaya, i-ano ko sa inyo, bakit? Ang lakas na hangin at pinuno ang buong bahay ng kanilang kinauupuan. Verse 3. At sa kanila'y may nagpakitang dilang kawangis
ng apoy. Hindi dilang kawangis, parang kawangis ng dilang apoy na nagbabahagi, praise God, at dumapo sa bawat isa sa kanila. Now, last 4. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagsimula sila nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu sa kanila. So, tingnan mo, ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu sa kanila. So, ibig sabihin, hindi pare-parehas ang kaloob ng Banal na Espiritu. Ulitin ko, hindi po tayo mag-uusap dito ng gift of the Holy Spirit. Hindi po tayo mag-uusap ng gift of tongues. Hindi po tayo mag-uusap ng mga wika na hindi natin maintindihan. Kasi kung pag-uusapan natin, mahaba yan. May 4 po, unahan ko na, may 4 po na theory dyan sa 4 na lingwahe. Una, i-share ko na lang muna ng unti. Yung hindi natin maintindihan sa ating mga tenga. Yung ating napag-usapan sa Bible study, maliwanag na po yun. Mayroong speaking in tongues na hindi natin maintindihan kahit sa ating tenga. No? Ang ibig sabihin, no, personal mo na nagpapalakas ka doon sa pagkalakasan mo yung personal. Yung speaking in tongues na mayroong interpretation, ay yung po yung para sa congregation. Ha? Congregation. Mayroon ding speaking in tongues na nagsasabay, na nagsasalita tulad nito, na intindihan ninyo na nagtatangs. Napapansin nyo ba na siya tapos nagsasalita, naintindihan natin. Pero yung sinasabi niyang tongues, hindi mo maintindihan, naintindihan mo yung sinasabi niya. Pangatlo, yung pang-4 doon, yung sinasabi ng angel na hindi rin maintindihan from heaven. So, ibang theory yun. Sinasabi ko lang na hindi natin ito pinag-uusapan ngayon. Para maano lang natin, na mga kaloob na ito, marami itong kaloob. Kumbaga, yung kaloob ni Apostol Pablo na sinasabi doon sa Book of Corinto na nagpasalamat sa Diyos kasi nakapagsalita siya ng iba't ibang wika na nakapagsalita siya ng iba't ibang wika na hindi katulad sa atin, na hindi katulad sa kanya nakapagsalita siya. Nagpasalamat siya sa Diyos kasi nakapagsalita siya na hindi tulad sa inyo. Kasi nga alam po natin ang Corinto, daungan ng barko. Sabi mo, pantalan, ang daming barkong dumadaong, iba-ibang lahi. So makakausap na doon yung mga iba-ibang lingwahe doon. Yun ang gift na meron din sa Pablo, maliban doon sa speaking in tongues na hindi niya maintindihan. Kasi ang Corinthians ay kalakalan, maraming tao na iba-ibang lingwahe. Yun yung gift niya na naipapahayag niya ang goodness ng Lord at ang kaligtasan ng Panginoon. Now, balik po tayo dito sa verse 8 na sinasabi natin sa 1. Na sinasabi, nagtatanong po yung mga tao dito sa kanila na sabi ng mga disciple na kaharap niya. Balik na tayo kalimutan niyo na yun. Sabi niya sa 6, sabi ng mga disciple na kaharap niya, tinatanong sila'y nagkatipon at nagsasabi, Panginoon, isauli mo baga ang kaharian ng Israel ng panahong ito? So ito yung sagot ng Panginoon at sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyong pagkakaalam ng panahon o ang mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanila sa sarili. So wala po tayong kinalaman doon kung ipapaalam sa atin. Dahil ang nakakaalam na yan ang Panginoon. Kaya yung baptism of the Holy Spirit, yung kapangyarihan ng Holy Spirit, hindi po natin kung kailan. So hindi natin masusukat yan. Diba? Ang Panginoong Diyos lang ang nakakaalam. Kaya pwede tayo magtanong, pero hindi natin alam ang itinakda ng panahon. Diba? Hindi nila alam. Sino makakaalam yan? Makakaalam ka sa panahon na sinasabi ng Diyos kung mayroon ka ng banal na Espiritu. Mayroon kang power of the Holy Spirit. Diba? Kaya minsan naintindihan natin yung mga hiwaga ng Bible kasi mayroon na tayo banal na Espiritu. Itong time na ito, hindi pa sila napuspos. Kaya sila nagtatanong kung ano kailan. Yan, sabi ng Panginoon, kung pagdating, ang Panginoon na nakakaalam kayo. Nung Acts chapter 2, doon po dumating ang banal na Espiritu at doon nila naunawaan yung sinasabi ng Panginoon. Kasi nga andun na sila sa Spirit. Andun na yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanila. Hingal ako. Praise the Lord. Nakahingal, no? Kasi yung haba ng explanation nito. Kasi kailangan talagang maintindihan na hindi po patungkol sa atin ito. Hindi patungkol. Kundi inaanin natin na patungkol pa ito sa kanila. Sinasabi ng Panginoon. Na ito yung time na hindi pa umakyat ang Panginoon. Nung time na umakyat ang Panginoon, nasabi niya na lahat. Tingnan mo kung paano sinabi dito. Nung pagkatapos dito. At pagkasabi niya sa 9. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya tumingala at siya tiningnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya tinanggap ng isang alapaap at ikinanubli. Ikinanubli sa kanilang mga paningin. So, kumbaga, natakpan So, inangat, ni-lift up ang Panginoon. So, magkaiba po yung
umakyat sa inakyat. Di ba? Hindi po siya umakyat. Kasi pag umakyat, kasi minsan nagkakatalo-talo ito, linawin ito ng Bible, may sabi, na siya ay inangat. Ang umakyat kasi, parang ladder yan, o hagdanan ng umakyat. Pag sumakay ka ng elevator, umakyat ka ba? Hindi, kasi inangat ka. Nakatayo ka lang, hindi ka humakbang. So, ikaw ngayon ay, inangat sa Bisaya, pag gibayaw, na? Gibayaw, inangat siya ng, doon sa langit at tinakpan siya ng ulap. So, hindi siya umakyat, para maliwanagan natin, siya ay inangat doon sa langit. Wala pong step doon nangyari. Kasi left out pagdating dito sa English. Maliwanag naman po dito sa English na sabi niya, and when he had spoken their things, while they beheld, he was taken up. Taken up pala ginamit dito. Taken up, and a cloud received him out of their sight. So, natakpan na siya, hindi na siya nakita. Hallelujah. Pray ng Panginoon. So, yan. Nakita po natin ngayon ang nangyayari dito sa Book of Acts na kailangan natin ng banal na espiritu. Kailangan ba natin ng banal na espiritu? Amen. Amen. Kailangan ba natin ng kapangyarihan? Amen. Amen. Anong dahilan kung bakit natin kailangan ng kapangyarihan? Dito na po tayo pagdating sa atin. Dadalhin natin sa atin itong sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple na yung panahon na yun doon lamang sa kanila. For how many years na itong Bible? For how many years na itong Book of Acts? Pinag-usapan pa rin hanggat ngayon. Kasi itong kasaysayan na to, ito yung the best na history na hanggat ngayon ay hindi matapos-tapos na itong sulat ni Luke. Diba? Wala kang makitang ibang libro na nagsasabi na ganito. Lipas na ang iba, pero ito, andito pa rin kasi nararanasan natin ang kapangyarihan. Ito totoo na andito sa atin, the last generation. Naniwala po ako na ito na yung last generation. Naniwala ba kayo? Amen. Ito na po yung last generation dahil andito na lahat. Kaya nga sabi ng Book of Joel, kaya dito sa Book of Acts, ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa huling panahon. Ito yung huling panahon, ito yung last days kasi andito na lahat. Nakikita mo, ginagamit na ng banal na espiritu, pati babae, pati mga lalaki, bata, matanda, ginagamit niya. Kasi bago dumating ang Panginoon, dapat makarinig ang lahat ng tao sa salita ng Diyos. Kasi mga bata, napupuspos na rin eh. Andito na lahat, mga bagay, kahit sa Revelation, pag nakita na ng Book of Revelation, andyan na ang mga bagay na mga nakasaad sa Book of Revelation. Yung parot parito, andito na. So ngayon yung time na dapat maintindihan natin na huwag na tayong na makadepende doon sa mga tradisyonal, kundi dito na tayo sa banal na espiritu nakadepende. Kasi minsan nakadepende tayo sa mga tradisyonal, church, tradisyonal na kung anong paniniwala. Dito tayo sa banal na espiritu kasi siya yung nag-work ngayon. Hindi masama yung kasi pundasyon natin yun. So ito ngayon ang sinasabi dito na dapat tayo makatanggap. Ano ba yung pag tinawag na disciple? Sila mga disciple. Mga disciple ba tayo ng Lord? Amen. Amen. Kapag sinabi ng disciple ni Jesus, anong ibig sabihin? Tagasunod. Ha? Mga disipulo. Tagasunod. Ha? Tagasunod. Tagasunod. Yan. May malalim pa dyan na pagsunod. Tinatawag dyan na dedicated followers of Jesus. Dedicated ka doon, hindi didikit. Dedicated ka talaga na follower ka ni Jesus. Kaya alam mo yung pag-usapan natin kanina, tama ko sabi ko, Lord, connected. Kasi nga, yung pag-usapan natin kanina, na yung mga bagay na minsan na ikakatisod natin, ganyan, kailangan pag connected ka sa Panginoon, wala lahat ng yan. Kasi doon tayo nakatingin sa Kanya. Kailangan pa rin natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Power ng Holy Spirit. So yung tanong, what is power? Ano yung kapangyarihan sa atin na dapat natin ma-receive? Mayroon na tayong Holy Spirit. The power that comes from the Spirit of God. Ito po yun, hindi po ito espiritu ng kaaway. Kasi may espiritu ng kaaway, may espiritu ng mundo. Ito espiritu ng itong power that comes from God. Ito yung nanggagaling sa Panginoon. Na mula nung tinanggap natin ng Panginoong Hesus, ito yung banal na espiritu na pumasok sa atin. Nagkaroon tayo ng kapangyarihan. Nagkaroon tayo ng kapangyarihan. Kasi nga nagkaroon tayo ng una, boldness. Sino bang matapang na dito mag-share ng Word of God? Dapat to, kung talagang mayroon ka ng kapangyarihan, matapang ka mag-share ng Word of God. Mahiyain po ako, pero sa biyaya ng Panginoon, dahil sa kanyang kapangyarihan, tayo ay nakatayo. Nakatayo na na-share natin ang salita ng Diyos. Kaya na-receive natin ang power ng Panginoon. Diba?
Itong kapangyarihan na to, hindi lang po ito kundi na-receive natin, ito pa yung power na nagbubukas ng ating mga spiritual eye. Yung mga blind natin na isipan, yan, ito po yung nagbubukas sa atin at ito po yung nagbubukas sa mga unbeliever. Dati man tayo mga unbeliever, di ba? The power that opened eyes of the blind and the heart of unbeliever. May unbeliever before, pero nabuksan tayo dahil dito sa kapangyarihan ng Panginoon. So kailangan natin ng power kasi i-share natin ang hulugan para marami din po mabuksan ng mga bulag na mga mata, na bulag na puso ng mga hindi manampalataya. Ganyan po tayo dati kung titingnan natin way back yung ating buhay. Paano natin maintindihan ang salita ng Diyos? Kasi marami din po ngayon at tatayog ng mga samahan. Pero bakit hindi nila maintindihan na si Jesus ay God? Di ba? Pag ganyan pa lang, maintindihan mo na nasalaman sila at hindi talaga sila namumuhay ayon sa banal na espiritu. Walang kapangyarihan. Yung sarili lang nilang kaunawaan, head knowledge ang tawag doon. So para mabuksan ang ating kaisipan at puso na hindi naniniwala, kailangan natin ng banal na espiritu. The power that comes from God Himself. Galing talaga yan sa Panginoon. Yan lang kailangan natin. Di ba? Hallelujah. The power of the Holy Spirit that lives in you can abide upon you. Yan dapat ang mag-abide sa atin. Yan talaga dapat mananatili sa atin. Saan ka man, yung Holy Spirit na yan, yung kapangyarihan ay mananatili sa. Hindi na po yan mawala. Niwala ba kayo mawala pa yan? Parang kaligtasan na tinanong ni Brad kanina, na kaligtasan ay mawala. Hindi na po mawala ang kaligtasan. Ang tao lang nawawala. Tao lang nawawala. Kundi yung kaligtasan na tinanggap mo ay hindi na po yan mawawala sa'yo. Kaya nga sabi nga ng Israel kanina, work out natin yung ating kaligtasan. Hindi lang porque tinanggap mo, kailangan mo i-work out, aatin din Bible study, alin tayo ng mga prayer meeting, basa tayo ng Bible, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Yan pag-workout. Maliban doon, para hindi maalis sa'yo, i-share mo ang salita ng Diyos, hindi mawawala sa'yo yan. Habang iniipon mo lang yan, natutunan mo, hindi mo ibinahagi, nawawala yan. Totoo yan. Pero pag isineshare mo yan, palagi lalo pang napupuno ang puso mo sa salita ng Diyos. Ano sabi sa Ephesians chapter 1 verse 13? Right? Sa Ephesians chapter 1, kung talaga bang nawawala ito, kung ano sinasabi sa Ephesians chapter 1. Sabi niya, 13, na sa Kanya na kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng iyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y nagsisampalataya, na kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako sa inyo. Ayan, maliwanag. Tinatakan. So, nananahan yan sa atin, nanatili, naka-abide na yan sa atin. Dapat panghawakan natin yung salita ng Panginoon na hindi na mawawala. Praise the Lord! Amen. O, kahit saan man tayo pumunta. Di ba? Kahit na magkahiwa-hiwalay tayo dito, ando na sa atin yung ang mga anak ng Diyos, alam mo, pag halu-haluin yan, alam ni Lord yung sa Kanya. Alam ni Lord yung tupa sa Kanya. Alam ang kambing kung saan. Pag halu-haluin man tayo pagdating ng araw, kahit yun diba sabi ng Bible, kasi dami ng buhangin sa baybayin ng mapahamak. Kung andun ka man sa kalagitnaan, alam ng Diyos kung sino yung liligtas niya. Kasi andun yung silyo. Andun yung tatak. Yung Holy Spirit. In whom ye also trusted after ye heard a word of God, a word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that ye believe, ye were sealed. Sealed with the Holy Spirit of promise. Yan ang pangako ng Panginoon. So talagang pangawakan din na mawawala. Huwag na kayo mag-alala, kaligtasan na yan dyan. Kahit man yung kuskusin ng kuskusin. Alam mo ba yung sa barya? Di ba, andyan yung may mukha dyan? Kahit man yan na, ilang taon niya natambakan dyan ng lupa, natambakan for how many years. Pag may nahukay niya, andyan pa rin ang silyo. Nakatatak na eh. Ganyan dapat intindihin natin ang banal na espiritu ay andyan sa atin. Pangako niya, promise niya. Promise, spirit of promise of the Holy Spirit. Amen. Na manatili na sa atin. Amen. Next, what is the purpose of the power? Ano ba ang dahilan ng kapangyarihan para sa atin? Bakit ibinigay sa iyo ng Panginoon? Anong dahilan? Hindi lang tinanggap mo yan, hindi lang mayroon kang power, may dahilan talaga yan. Lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin ay mayroong dahilan. Ang dahilan nito, to be witness for Jesus.
Kaya yung sinabi niya sa 1 at sa 8, na sinabi niya dito sa Gawa chapter 1 verse 8, ito na yun yung sinasabi niya dito na saksi ko, magiging mga saksi ko kayo. Di ba? Sa Jerusalem, Judea, at buong Judea at Samaria hanggang sa uli-ulihang ng lupa. Kaya yan, maging saksi tayo. Hindi yung saksi na isa ha, yung Jehovah's Witness. Hindi po yun. Kundi maging witness tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Ito yung sinasabi niya dito sa Book of Acts. Di ba? Amen. Purihin ang Panginoon. Maging saksi daw po tayo. Kaya niyo ba maging witness sa Panginoon? Kailangan mo ng power pa rin. Para maging saksi tayo sa Panginoon. But you shall receive the power when the Holy Spirit has comes upon you, and you shall be my witness. Ito yung sabi ng Panginoon dito sa 1:8. Sa English, kasi maganda kasi sa English, ulitin ko ha. But you shall receive power, and after the Holy Ghost, other version, is come upon you, and you shall be witness unto the both Jerusalem. So lahat ng lugar. Saan pa? Rastanura. Kasama Rastanura. At sa dulo, hangganan, kahuli-huli niya ang hangganan ng lupa. Kung saan ka ngayon nakatayo, kung saan ka ngayon ginagamit ng Panginoon, nakakilala sa Panginoon, doon ka ngayon gagamitin ng Panginoon through the Holy Spirit. Itong Rastanura na to, dito tayo ginagamit ng Panginoon. Andito ka, tapos para po doon gagamitin sa Amerika. Malang araw, darating ka rin doon, pero dito ka muna imumul ng Panginoon. Diba? Itong Holy Spirit na to mag-guide sa atin. So, yung mga sa kampo, diba? O sino bang meron pang ginagamit sa kampo? Alam mo, ang lumalagari lang naman dito pag uwi si bro, Rodney. Purihin ang Panginoon sa kanyang buhay. Maging challenge na po ito sa atin na hindi lang isa na lumabas tayo kasi ito yung sinasabi ng Panginoon. Alam mo kung bakit ang message na ito dumating ngayon sa atin? Pagpapaalala po ito sa atin na itong huling panahon, dapat wala ng patulog-tulog. Kung busy man tayo doon sa ating mga bagay na kinakaabalahan, kundi dapat maging maging busy din tayo doon sa pag-share ng Word of God. Ipakilala natin ang Panginoon, Jesus. Sino pa ba ang magpapakilala sa kanila? Kundi tayo. Hanggang dito sa Rastanura o hanggang sa Pilipinas kung saan man. Pagkatapos ko rito, Pilipinas naman ako paggamit sa Panginoon. Kasi yun naman talaga layunin ng Panginoon. Darating ang araw, ulitin ko nga dati, dating araw gagamitin ka kung saan ka naman talaga dalhin ng Panginoon. Ang mahalaga doon, magamit yung buhay mo to share the Word of God, to be witness for Jesus. Amen? Maging witness mo tayo ng Panginoon, ha? Amen. Hallelujah. So, ito pong salita na to ay nangyayari na po ito sa panahon ni Apostol Pablo. Sino mahihain dito? Nahihiya ba kayo na i-share ang Word of God? Ay, yung mga taong nahihiya pa na may share ang Word of God, wala pang power doon. Andun yung Spirit pero walang power. Ito nangyayari kay Apostol Pablo, sabi niya dito sa Romans chapter 1 verse 16. Okay? Romans chapter 1 verse 16. Ang sabi niya doon. God. Hallelujah. Sabi niya, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jews first, and also to the Greek, and also to the Gentiles. Kasi si Apostol Pablo ang ginamit sa mga hintil. Tayo yun. Hindi niya ikinakahiya ang Ebanghelyo sapagkat yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan yun yung power. Yan ang nagligtas sa kanya, yung kapangyarihan, yung na-receive niya. Ito rin nagligtas sa atin. Diba itong kapangyarihan, dahil nung na-receive natin si Jesus sa buhay natin, doon tayo nagkaroon ng kaligtasan. Bakit natin ikakahiya? Ikakahiya mo ba na niligtas ka ng Panginoon? Yung kahihiya natin, kinuha na ng Panginoon sa cross. Yung ating mga shame, kinuha na ng Panginoon. Dapat din na tayo mahiya kasi nga pinako na yung kasama doon sa cross. Yung ating hiya ngayon, dapat ang ating na naman part natin ngayon to share the Word of God, to share the goodness of Jesus, to share the salvation of Jesus Christ. Kung tayo yung ipinako bago tayo nag-share,
Di ba? Napakahirap yun. Tayo pa ipako, tayo share. Ngayon, siya na nga nagpako. Ang part lang po natin, gamitin yung labi natin, maging mouthpiece doon sa mga taong hindi pa nakakilala. Ang sarap na ng buhay, no? Tatanggap ka lang sa Kanya, hindi ka na naghirap. I-share mo lang naman. Di ba? Ibahagi mo, hindi naman kailangan marami kang verse sa Bible. Kundi pag nakita mo isang tao, marami tayong mga kaibigan, i-share po natin. Kaibigan, mayroon tayong mga kasama. Malit na bagay lang. Alam mo yung CMC, balikan na naman natin yung CMC. Yung ano ba yun, 15 seconds? 15 seconds to word, hindi ko nga kaya eh. Kaya mga delay. Kabilisan. 50 seconds? Hindi, yung mag-iisip muna tayo. Oo. Kaya nga, mahirap gawin eh. Yung talaga gawin. Eh ano ngayon kung maging 10 words ako? Mag 10 words ako sa dati, mag 10 words ako sa akin to. Kasi hindi ko kaya ipaliwanag ang 2 word sa 15 seconds. Hindi ko nga kaya kahit anong gawin ko. Ilang beses ako nag-practice. Pero dito na kaya. Nasanay na ako sa marami na sabihin. Hindi dito na lang ako. Anong gagawin ko? Di, Bisaya pa, di mo may akong gusto. Di ba? Mag-buod day mo. Ay, sorry. Nakarelate lang yung Bisaya, no? So, parang sa Tagalog na, anong pakay ko kung Tagalog, 10 yung word na gagamitin ko every side, both side, gamitin ko yung dati kong lumang buhay. Hindi ko nga kaya ng 2 word eh. Sanay na yung bibig ko magsalita na, lumalabas na yung mararaming mga kabutihan ng Panginoon. So, depende yan. Siguro kung naghihingalo na yung tao, na 15 seconds na lang yung buhay niya, bilisan mo na. Habulin na yung 15 seconds. Di ba? So, yan yung dumarating lang din sabi ko, nga pinagpulay-pulayan ko, paano kaya? Hindi ko mahaba pa naman yung oras na pag-usapan namin. Hindi, ubusin ko na isang oras. Hanggang maintindihan niya, hanggang ma-receive niya si Jesus. Pero kung naghihingalo na, sige, bibilisan ko na. Kaya subukin ko na yung 15 seconds bago siya malagutan. So, ganun lang yan para sa side ko yon. Hindi po masama, hindi ko sinabing tinutulig sa ako, hindi ko sinabing mabuti po yon kasi practice po natin yon. Isa po yung way na papaano tayo mag-share ng Word of God sa maliit na paraan. Pagdating ng araw, palalakihin din yan ng Panginoon. Kaya ito pong balik tayo. Ito, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Huwag natin pong ikahiya. Yung mga training natin, simula na yan. So huwag natin ikahiya. Marami na po, bugbog na kutusin. Marami salita ng Panginoon, may training pa. So kailan pa ba natin gagamitin? Kung ikakahiya mo ang salita ng Diyos, nagpapatunay, nangingibabaw pa yung iyong laman. Nadudominate pa yung iyong Holy Spirit doon sa laman. Dapat yung laman ay madominate na ng banal na Espiritu kasi andun na yung power. Andun yung kapangyarihan na natanggap natin na ipinangako ng Panginoon sa atin. Tumingin ka kay Pablo, ginawa niya. Putusin si Pablo, dati po yan si Pablo na taga-tuligsa. Yung time na yon, siya na yung tinutuligsa. Pero ikinakahiya niya ba? Hindi niya ikinakahiya. Dahil yan ang nagligtas sa kanya, ang kapangyarihan ng Panginoon. Yung nagligtas natin, yan din yung kapangyarihan na natanggap natin. Tulad din naman ni Apostol Pablo. Diba? Ano pa ikakahiya natin? Dapat ang ikakahiya natin yung kasalanan natin. Ikakahiya natin yung ating mga walang kakwenta-kwentang bagay. Diba? Yung dapat ikakahiya natin. Ipahiya natin yan kasi hindi gawa ng Diyos yan. Ang ibinigay ng Diyos sa atin yung boldness. Ibinigay sa atin ng Diyos yung katapangan natin to share the Word of God. Diba? I-share natin ang sinasabi ng Panginoon, yung kanyang good news. Ano ba yung sabing good news ng Panginoon doon sa 1 Corinthians? Diba? 1 Corinthians chapter 14, verse 1 and 2, 3, alam yun sa yung kanyang kamatayan sa cross. Yun yung ibanghilyo talaga doon. Yun yung ibahagi natin. Hindi po ang ibahagi natin yung ating church. Hindi po natin ang isi-share natin ang ating sarili na ako ay ganito, talagang wala si di ba? Hindi po ang sarili natin itataas, kundi itataas natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Yun yung power niya. Hindi po natin itataas yung ating pinanggalingan na church. Kung saan man tayo. Iba-ibang way yan. Kung church ang pinag-usapan, hindi tayo magkakasundo dyan. Kasi kung kultura ng church, hindi tayo magkasundo. Kasi maraming mga church, pantay-pantay ang kulay, kasi ang haba, mga kultura sa church. Pero hindi. Ang atin dito, kung paano natin i-witness ang Panginoon. So wala tayong dahilan kasi pangako na ng Panginoong Hesus na ibinigay sa atin ang kapangyarihan. Kaya ulitin natin ulit, napasarap ulitin talaga. Dapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating kapangyarihan. Yan, tatanggapin ninyo. Pangako yan ng Panginoon pagdating sa inyo ng Espiritu Santo.
kayo magiging mga saksi ko. Maging saksi tayo hanggang dito sa Ras Tanura, hindi lang doon sa Jerusalem. Pero mo gusto ko talaga pumunta sa Jerusalem pero wala man talagang chance. Basahin mo na lang ang Bible, parang andun ka na rin. Di ba? Parang andun ka na rin, basahin mo lahat yan. Oo nga, ito pala nangyayari. Physically wala ka doon. Pero yung espiritu andoon. Parang sabi ko nga, parang andun na rin ako. I-elaborate mo yan siya. Dalhin mo yung sarili mo doon. Kaya sabi ko, Lord, subukan ko namang i-share itong ano na ito, yung aking pagbabasa. Kung hanggang saan na ba talaga yung aking ding espiritu. Kasi itong Book of Acts talaga, dito talaga yung pasimula ng ministry ng mga disciple. Kung wala yung the day of Pentecost, hindi po sila nila kaya i-share ang Word of God. Kasi nga, may espiritu sila. Pero yung espiritu na yun na hindi po bumaba sila, hindi nila kaya. Kasama nila si Jesus. Sabi nga ng Panginoong Diyos, pagbaba ng pagbaba. Diba? Kaya yung time na yun, pagbaba ay ginamit na sila. So yung time na yung kaharapan niya si Jesus, ilang panahon sila, meron bang sinabi doon na nangaral? Si Jesus na nangaral eh. Kasi nga, hindi nila may pangaral patungkol kay Jesus kasi wala pa ang Holy Spirit yung time na yun. Nung pag-alis, kaya nga ni Jesus na umalis para magawa niya, sabi niya magawa, masigit pang magagawa yung mga bagay na hindi niya nagawa. Kasi siya na ngayon yung nangungusap sa bawat isa. Nung pagkatapos nun, sa panahon na yon, ay sila ngayon ay ginamit, o napuspos na sila ng banal na espiritu. So, ginamit na sila sa iba-ibang lugar. Lahat sila, hindi mo sila nagsama-sama na eh. Iba-ibang lugar. Tingnan natin ha. So, sino yung ginamit sa malayong lugar? Si Bartolome. Saan po ba sa dinamit? Si Bartolomeo, naging missionary po siya sa India. Katapos nun. India, Kerala. Di ba? Doon siya ginamit. Yung salita na yun, meron siya. Kasi iba't ibang wika ang ibinigay sa kanya kung sino yung, kung saan sa lugar dalhin, yun yung gift na binigay sa kanya. Ha? Indiano. Ang napuntahan niya, India. Sabi niya, Bartolome, naging missionary siya doon sa India. So, ang salita ng India, alam po natin, hindi natin maintindihan. Yun yung, kung atin pong i-analyze talaga sa espiritu, yun yung salita na gift na binigay sa kay Bartolome. Kasi kung magsalita sa doon ng speaking, tapos paano maintindihan? Sino maligtas? Wala. Diba? Kundi yung salita din ng mga India ang meron sa kanya. Saan pa? Mesopotamia. Iba rin lingwahe doon. Siya pa rin yung si Bartolome. Dinala doon. So yun yung gift na binigay sa kanya ng Panginoon. Diba? Patania, Lekanonia, Ethiopia. Yan. Sinulat ko talaga ito kasi sabi ko, saan pa sila dinala? Hindi lang porket pinuspos ka ng Panginoon, kundi may pagdadalhan sa iyo. Salamat nga may mga Pilipino gagaling mag-Arabic. Pero hindi lang nila nagamit para sa Panginoon. Ginagamit lang nila dyan sa mga mall. Nagalit siya, oh. Jesus, na-expose siya. Sorry. Na-expose ka na. Jesus name. Purihin ng Panginoon. Di ba? Si Tomas, saan siya dinala? Sa Patmos. Saan ba yung Patmos? Dito sa Greek. No? Sa Greek, di ba? Sa Patmos. Yung Patmos Island po yan. Si Tomas. Doon nga po nangyari ang pagsusulat ng Book of Revelation sa Patmos, sa island, sa cave. Si John sumulat doon sa Patmos, sa lugar na yon. So, ginamit sila. So, yun ang proof na iba't ibang lingwahe ang na-receive nila kasi doon sila sa mga bansa kung saan sila dadalhin ng... Wala nga ko napansin, buti na lang, walang Pilipinas na dinala eh. Na nagsabi doon na sa Pilipinas, Manila, dapat Tagalog din sana, no? Pero wala. Doon lang sila nila. Diba? Makita mo yung kilos ng Panginoon. So, kahit si Mateo ay naging evangelist ni Mateo, naging author po siya ng gospel ng Mateo. So, yun po ang ministry sa kanya, naging author siya. So, sino po yung magaling sa theology? Sa kanila. Sino magaling sa theology na nangangaral na? Magsisi kayo, taligdan ang inyong mga kasalanan, magbautismo kayo, magbautismohan kayo sa tubig. Si John. Si John po ay theologians. Kahit i-search ninyo dyan, theologians siya, kasi siya ngayon nangangaral. Sino ba nangangaral lang sa atin? Di ba, dapat mag-aral ka muna ng theology para maintindihan mo may pangaral mo. Si John po ay theologian, siya po nangangaral. Bago dumating si Jesus, nangangaral ako sa patungkol sa paghahari ng Diyos. Di ba? Ngayon, pag nangangaral ka, theologians ka na rin, katulad ka ng Spirit of John. Di ba? So, purihin ng Panginoon sa mga buhay na ito. So, dapat hindi natin ikakahiya ang salita ng Diyos. Katulad sa sabi ni Pablo, na siya nangangaral sa mga hintil. Siya po yung last apostle na ginamit sa mga Gentiles.
si Apostol Pablo. Kasi kung wala si Apostol Pablo, tayo mga hintil, hindi tayo makakilala sa Panginoon. Kapag sinabing Gentiles, kung sa Bible study natin, para ulitin ko lang, na tayo mga Gentiles, ay ginamit doon si Apostol Pablo. Dalawa lang ang anong uri ng tao na sinasabi sa Bible, Gentiles at saka Diyos. Pag hindi ka Hudyo, Gentiles ka. Ulitin ko, bakit mayroong Samaritan? Kasi yung mga Samaritan, mga hybrid yan. Na yung mga Hudyo na nagkasiping doon sa mga hintil, yan yung resulta. Nagkaroon sila ng mga hybrid, Samaritan. Kaya nga iniiwasan sila nag-uusap. Dahil lamang sa Panginoong Hesus, kaya sila nag-uusap. Dahil prinek ni Jesus, ang na yon, ang pagitan na yon. Kasi si Jesus naman kasi, Hudyo na Gentiles pa. Kasi sabi yung puso niya, sa Gentiles na sa atin na iligtas, tayo nabot niya. Diba? Iniwan nga ni pagkatapos nila eh. O, sabi ng babae, kinausap ako ng Hudyo for the first time. Dahil ngayon naman ang layunin ng Panginoon dito, kung naintindihan natin yan, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Handa ba tayo? Amen. Amen. Gusto ko itong ididiin sa atin kasi nga, ay, alam mo, kumakauwi na ako sa Pilipinas. Hindi ko alam ipagpipray ko ninyo. Hindi ko alam kung anong kalooban ng Panginoon. Gusto ko pa kayong makasama, pero kung pagdating doon, kung kalooban ng Panginoon ay manatili na ako sa Pilipinas. So, andun ako sa Pilipinas. Diba? So, salamat sa buhay ng bawat isa na nakasama. At talagang nabahaginan din tayo ng salita ng Panginoon na nagagamit. At itong buhay na ito ay naging kasangkapan din po para sa inyo. Kaya, minsan nakakalungkot, no? Pero naging masaya tayo dahil nga patuloy naman tayo sa Panginoon. Diba? So, kami dito, not your own witness. Hindi yung sa atin, not your own witness, kundi yung witness natin ang Panginoon. Out of the abundance of heart, the mouth speaks. So, bakit? Paano ka kayo mag-share ng ugat kung hindi puno yung heart mo? Kailangan mo ng Holy Spirit. Kailangan mo ng kapangyarihan ng Panginoon. Anong sasabihin mo pag nangangaral ka, mag-witness ka, kung hindi naman puno yung puso mo? Basa. Basa ng Bible. Palagi natin basahin ang salita ng Diyos. Pag napuno yan, mag-uumapaw yan sa iyong puso. Ano yung ikikwento natin doon sa iba kung hindi naman tayo nagsisearch o nag-aaral ng salita ng Diyos? Diba? Kaya tama yung sabi doon, out of the abundance of heart, the mouth speaks. Ano yung sasabihin natin? And when the Holy Spirit is in and upon you, shall speak of Jesus. Kailangan yung Holy Spirit naka-in talaga palagi sa atin yan. Diba? Sa inyo o sa atin. Kasi yan yung pangako ng Panginoon. Pwede pakibuksan natin sa John chapter 15 verse 26. Patapos na po tayo. John chapter 15, chapter 15 verse 26. Hallelujah! Tuloy ng Panginoon. Malamig ba? Sabi niya, datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama at siyang magpapatotoo patungkol sa akin. So, buhat sa Ama, magpapatungkol. Ito maganda sa English. But when the Comforter is come, whom I will send to you, unto you, from the Father, when the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, He shall testify of me. So from the Father, yung Holy Spirit, yung siyang magtuturo sa atin ng katotohanan. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mahiya na i-share kasi nga, ang katotohanan, ang banal na Spirit of truth, ang siyang mangungusap sa'yo. Maglilid sa'yo. Minsan kasi natatakot baka kasi mali-mali yung sasabihin ko. Nagkakaroon ka ngayon ng fear. Nagkakaroon ka ngayon ng feeling na takot, pero hindi. Mayroon tayong kapangyarihan. Tandaan ninyo, binigyan tayo ng Holy Spirit. Mayroon tayong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Siya ngayon ang maglilid sa atin. Siya ngayon ang magtuturo sa atin yung katotohanan. Sino yung katotohanan? Spirit of truth, si Jesus, yan. Nandun sa yun yung ating speak sa ating labi. Amen? Hallelujah. Kasabi ng Panginoon, Jesus tells us where you are to be witness for Him. Saan ba? Dapat anywhere. Anywhere. Kahit saan. Hindi lang disulas tanong kung saan ka madali sa trabaho mo,
kakwarto mo, kagrupo mo, anywhere, doon mo is-testify ang Panginoon. Di ba? So ikaw at ikaw na yan, at ikaw na at ang Panginoon. So ito yung gusto ng Panginoon, hindi lang, si pastor na lang, si Brad na lang ang mag-testify sa Panginoon, si Brad na lang mag-share ng Word of God. Hindi, lahat po tayo. Ano bang purpose? Bakit tayo tinawag? Bakit tayo nakatanggap ng banal na Espiritu at mayroong kapangyarihan? Yan ang purpose. To testify Jesus. Amen. Yan yung power. Kaya tapos na ang buhay ng mga apostol na yon. Sino nagpapatuloy? Tayo. Yan, tayo. Ikaw talaga yan. Tayo talaga yan ang gagamitin ng Panginoon. By grace of God, di ko nga alam bakit ganito, mabutin ako sa ganito. Pero ito pala yung, sabi mo, naintindihan ko na, yung buhay pala natin ay hindi lang sa mga bagay na pagtrabaho kung pangailangan natin. Although, kailangan talaga natin yan. Pero pagdating sa Panginoon, binigyan tayo ng mga blessing, kailangan natin i-share din ang kagustuhan, kabutihan ng Panginoon. Huwag natin sarilinin ng kaligtasan, Brad. Libre na binigay yan sa atin, kaya libre din natin yan na ibahagi doon sa iba. Yun ang purpose kung bakit in-install, dinipusit yung Holy Spirit sa atin. I-exercise natin yung ating faith. Diba? So, tingnan mo yung exact location na sinasabi ng Panginoon. Yan, sabi niya, sa exact location niya, magiging mga saksi ko kayo sa Jerusalem at buong Judea, Samaria, hanggang sa kaulihuyang hangganan ng lupa. Kaya nga may mga missionary. Missionary din po tayo. Kung hanggang saan tayo dalhin ng Panginoon sa hangganan ng lupa, huwag nating itigil ang pangaral. At the end of the day, magsama-sama rin naman tayo. Magkita-kita rin tayo. Magpapatuloy ang tayo. Wala nang pong nawawala. Diba? Wala po dapat mawawala. Kasi ligtasan ay hindi mawawala. So, huwag tayo mawawala. Purihin ng Panginoon. Doon tayo dadalhin ng Panginoon. Pinapaganda ng sinabi niya dito. Alam ko na hindi po madali mag-share ng Word of God. Totoo ba? Madali ba? Hindi, no? Hindi talaga siya madali na mag-share ng Word of God. Na maging witness tayo kay Jesus. Kasi hindi madali talaga kung wala tayong kapangyarihan. Tingnan mo yung mga mayamang tao diyan sa ating mga negosyante o mga nasa government. May power yan sila eh. Mga anak nila, talagang parang konektado na rin, nangyayabang na, di ba? Kasi dahil sa power, hindi nila kinakahiya kahit yung mga kamalian nila. Hindi nila kinakahiya ang sarili kasi may kapangyarihan sila. May authority silang power. Tayo mga anak ng Diyos, pa tayo mahihiya na i-share ang Word of God na mayroon tayong kapangyarihan from the Holy Spirit, from God Himself. Galing yan sa Panginoon. Mahirap man, pero kailangan natin gawin. Ito yung sikreto para natin magawa yung gusto ng Panginoon. Dapat mag-overpower ang Holy Spirit sa atin. Mag-override sa buhay natin ang banal na Espiritu na makita natin doon na may sakripisyo natin dahil doon sa love yan ang Panginoon sa atin. Kung talagang totoo tayong follower ni Jesus, mag-obey talaga tayo. Di ba? Mag-obey tayo, share ang salita na po. Yung sinasabi niya na maging saksi ko kayo. Obedience po yun eh. Maging saksi ko kayo. So saan doon? Obey. Obedience ang kailangan. Anhin mo yung power, Holy Spirit, kung hindi ka rin naman mag-obey. Wala din mangyayari. Kasi sabihin natin, mahirap mag-share. Mahirap. Pero pag gawin mo lang yung part mo, huwag mo tingnan yung pagkakamali-mali natin. Huwag natin tingnan yung mga feelings natin na nahiya, mga fears natin. Dahil nga ang banal na Espiritu ang mangunguna sa atin. Handa po ba tayo sumunod sa Panginoon? Challenge. Handa po ba tayo sumunod? Yan po ang gusto ng Panginoon. Conclusion. The Holy Spirit gives you the power. Amen? Siya ang magbibigay sa atin. The strength, the boldness, ability, and the confidence to be witness for Jesus Christ. So, andun na lahat. Ability, confident, maging confident na tayo kasi nga andun yung Panginoon kasama natin, ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi natin magagawa yan sa sarili natin. Tama po. You can't do it on your own. Hindi natin magagawa. Kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Magagawa natin yan sa sarili natin dahil sa tulong ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang mamagitan sa atin through Jesus Christ. Siya ang mamagitan sa atin. If you want to be a bolder witness for Jesus, you need to be praying for it. Praying. Kailangan natin
lumapit sa Panginoon, pag-pray natin, Lord, bigyan mo ako ng katapangan, Panginoon. Kasi kung titingnan mo yung sa Revelation 21:8, ang sabi doon, yung mga duwag, mabubulit sa impyerno. As duwag yun. Hindi mo tayo duwag. Matapang lang din, matapang naman tayo. Saan tayo maging matapang? Hindi tayo. Maging matapang tayo sa salita ng Diyos to share, to witness for Jesus. Diba? Doon tayo maging matapang. Yung tatapangan natin na meron tayo, hindi yan tanggap ng Panginoon kasi katapangan niya ng mundo. Pag dito sa mundo, dapat kumbaba tayo. Pagdating sa Panginoon, tapang natin. Mabaliktad na, matapang dito, pero yung salita ng Diyos, di tayo matapang doon. Harapin natin, Brad, yung mga pagsubok. Amen? Harapin natin yung mga ayaw natin kasi doon tayo palalakasin ng Panginoon. Kung saan tayo mahina, doon tayo palalakasin ng Panginoon. Pag sinabing, Brad, ikaw mag-prayer meet, ikaw mag-opening prayer. Nahihiya ako. Saan mo yung power mo? Pumunta ka, mag-pray ka, kasi nga, sasamahan ka ng Panginoon. Kailangan mo maging matapang. If you want to be a bolder witness for Jesus, you need to be pray and obey the Lord. Sumunod tayo sa Panginoon. Hindi lang yon, and submit to the will of the Lord. Magpailalim tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban natin, kagustuhan natin, hindi kalooban ng Diyos. Diba? Amen. Isa palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Don't be scared. Huwag tayo matakot. Of experience God. Huwag tayo matakot na gusto mo experience natin yung Panginoon. Don't be scared being a witness for Him. Either saan ka man dalhin ng Panginoon, either nahihirapan ka man, either na gutom ka man, i-witness mo ang Panginoon para ma-experience mo yung kapangyarihan niya. Either na hinahadlangan ka ng pamilya mo. So, meron ganon? Hadlangan mo, hindi. Dahil gagawin ko to kasi ako ay isa ng disciple ng Diyos. Deeply follower of Jesus Christ. Either na wala ka ng makain, either na wala ng sweldo, patuloy ka pa rin. Kasi hindi naman tayo nakatingin sa... Iiwan natin to eh. Sabi nga ni Pasaan itong mga bagay na to. Anong meron? Ginagamit lang to, gagamitin para sa Panginoon for the glory of God. Either na single ka pa, patuloy. Diba? Alinman, sa Tagalog yun, alinman. Diba? Either na, hallelujah! Diba? Purihin ng Panginoon. Patuloy tayo mag-share ng ulugan. I-witness natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Handa na po ba tayo? Yung po challenge natin na gusto natin ma-witness ng Panginoon, kailangan natin ng kapangyarihan ng Panginoon, ang banal na Espiritu, upang magkaroon tayo ng katapangan na nagmumula lamang sa Diyos. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Pwede ba natin na awitan ng Panginoon, pag-meditate sa Kanyang kakabutihan, sa Kanyang